Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, idiniklarang National Food Security Emergency hindi dahil sa kakulangan ng supply sa bigas. Ayon sa Agriculture Department, 35 pesos na kada kilo ng bigas inaasahang mabibili na sa susunod na linggo. BRP Cabra, binuntutan ng barko ng Chinese Coast Guard hanggang sa makaalis sa ating exclusive economic zone. Tuloy-tuloy na radio challenge ng PCG para igiit ang iligal na presensya nito sa ating teritoryo. Malaking tulong. Dr. Edwin Mercado nanumpa na bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. Pondo ng PhilHealth ngayong taon, mas mataas ng 10% kumpara noong 2024. Tuloy-tuloy na momentum ng pambansang pabahay para sa Pilipino program tiniyak ng DHSUD. Mayorya ng mga Pilipino nasiyahan sa housing program ng pamahalaan ayon sa survey. At whole of government approach sa pamahagi ng ayuda sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Tiniyak. Una sa ating mga balita, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi dahil sa shortage o kakulangan ng bigas kaya idiniklara ang National Food Security Emergency. Kaugnay niyan, inaasahan namang sa susunod na linggo makabibili na rin ng 35 pesos na kada kilo ng bigas. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Christian. Pino ang Babalikan natin maya-maya lamang si Christian Bascones. Samantala, hindi nalalayo sa commercial rice ang mga bigas ng National Food Authority. Yan ang tiniyak ng NFA matapos ideklara ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency para sa bigas. Si Kit De La Cruz Pilote ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Nasa 6 na milyong sako ng NFA rice ang target ilabas ng National Food Authority ngayong idiniklara na ang Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na maglalaro sa 29 pesos hanggang 38 pesos ang presyo ng NFA rice. Kasi ang target po natin, kalahati ng aming buffer stock may unload in the first 6 months, and then the second half may unload dun sa second 6 months na. So para at least makaikot po yung mga stocks namin, makapamili kami sa mga magsasaka. Bukod sa murang NFA rice, hindi rin nalalayo ang kalidad nito sa commercial rice. Hindi kasi pinapayagan ng ahensya na mailabas sa warehouse ang mga bigas na hindi pasok sa kanilang pamantayan. Bagamat may food security emergency na, kailangan munang maghintay ng kaunti ng ating mga kababayan sa Metro Manila para makabili ng murang bigas. May mga sinusunod kasing proseso sa pagbili ng mga LGU ng NFA rice. Layunin nito na matiyak na hindi maaabuso ang pagbebenta nito sa merkado. Konting time element, no po? Kasi kakadeklara lang nung food security emergency. So lahat po yan, syempre from that declaration, they will free up their funds. Kung yung ibang wala pang pondo, some of them will be yung maggagawa pa ng mga resolutions. Pagtitiyak ng NFA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga LGU at mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng abot kaya at magandang kalidad ng bigas ang mga Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa.
Sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Christian Bascones kaugnay sa idiniklarang National Food Security Emergency. Christian. Yes, Alan, malapit nang maramdaman ng mga Pilipino ang murang bigas na ito. Ito ay kasunod ng pagdeklara ng NFA ng Food Security Emergency on Rice kahapon. Nagkipag-ugnayan na ang National Food Authority sa lahat ng mga participating LGU sa buong bansa para agad na makapagpadala ng alokasyon sa mga ito. Tinatayang nasa 150,000 metrikong tonelada ng bigas ang ipapadala sa mga lokal na pamahalaan. Ibebenta ng NFA sa mga LGU ang bigas sa halagang 33 piso kada kilo. At pwede naman itong ibenta ng LGU sa mga nasasakupan nito ng hanggang 35 piso. Inaasahan ng NFA na sa susunod na linggo ay masisimulan na ang pagbebenta nito. Binigyang linaw ni Department of Agriculture Assistant Secretary Engineer Arnel de Mesa na hindi nagdeklara ang DA ng Food Security Emergency sa bigas dahil sa kakulangan ng stocks nito, kundi dahil sa grabing pagtaas ng presyuhan sa mga pamilihan. Ayon naman sa NFA, kumpara sa unang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na 38 pesos per kilo, ay mas pinababa pa ito. Sa kanyang paliwanag, ang pagpapababa ng presyo ay upang magkaroon ng espasyong storage ng NFA bilang paghahanda sa nalalapit na panahon ng anihan. Sa latest update ng NFA, mayroong 53 mga lungsod na sa NCR ang nakaugnayan ng ahensya at hinihintay nila ang ibang mga kumpirmasyon ng ibang LGU sa pagpapatupad nito. At yan muna ang ulat mula rito sa Department of Agriculture at NFA. Ito si Christian Bascones ng PTV, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Christian Bascones. Nagmura na ang presyo ng lokal na bigas at itlog sa ilang palengke sa Metro Manila. Ikinatuwa naman ito ng ilang nagtitinda. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Bumaba ang presyo ng mga local rice sa mga palengke. Yung trend po nung prices sa sa supplier po pababa po ngayon. Yung lalo na po sa local rice kasi dahil po ata nagpapaubos sila ng stocks nila na mga luma po. Naglalaro lamang sa 49 pesos hanggang 56 pesos kada kilo ang premium rice, habang 47 pesos naman ang well-milled sa Commonwealth Market. Ayon sa nagtitinda, stable ang presyo ng imported rice simula noong Enero. Kasunod rin ito na ipinapataw ng 58 pesos maximum suggested retail price sa imported rice. Nagdeklara naman ng National Food Security Emergency sa bigas ang Department of Agriculture kahapon. Ito ay para mailabas ng National Food Authority ang buffer rice stocks para gawing stable ang presyo ng bigas at maging supply nito. Maaaring bilhin ng NFA rice sa mga kadiwa centers, local government offices at iba pang government agencies. Samantala, bukod sa bigas, bumaba rin ang presyo ng itlog. 20 piso kada tray ang ibinaba ng presyo ng itlog ngayong buwan kumpara noong Disyembre. Ang pagsisikap ng kagawaran ng agrikultura na pababain ang presyo ng basic commodities ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nagtalaga ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinwesto si Dr. Edwin Mercado bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kasunod ito ng kanyang panunumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Pinalitan niya si Emmanuel Ledesma Jr. na nagsilbing PhilHealth President sa loob ng higit 1 taon. May 35 taong karanasan sa ospital. Sa pamumuno nito, si Mercado. Nagtapos siya sa Universidad ng Pilipinas noong 1987 at nakumpleto ang kanyang medical sciences sa Global Health Delivery mula sa Harvard Medical School taong 2023. Pinag-aaralan niya ang gastos ng bawat miyembro para sa global coverage ng mga inpatient services. Isusulong rin niya ang paggamit ng artificial intelligence sa mga community health workers sa paghatid ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagbati si Health Secretary Teodoro Herbosa kay Mercado at pinasalamatan ng paglilingkod ni Ledesma. Lumawak pa ang mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth ngayong 2025. Yan ang ipinagmalaki ni Health Assistant Secretary Albert Domingo
sa panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas. Sa katunayan, nasa 284 billion pesos ang operating budget ng state insurer. Sa pondong yan, 271 billion pesos ay nakalaan sa mga benepisyo, mas mataas yan ng 10% kumpara noong 2024. Giit ng PhilHealth, walang katotohanan ang mga balitang ihihinto ang operasyon ng PhilHealth ngayong taon. Tuloy-tuloy po ang serbisyo at yung pong budget ng PhilHealth, hindi po siya zero. 284 billion po siya, ang tinatawag sa kanya yung corporate operating budget. Patuloy po yan na pinapagawa ng ating PhilHealth. Muling binigyang diin ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang adhikain na gamitin ng tama at maayos ang pera ng taong bayan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ang dahilan kaya't matindi ang pagbusisi na ginawa ng Pangulo sa 2025 national budget. Dapat aniya alalahanin ng publiko na binito ng Pangulo ang pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng bansa. Binigyang diin din ni Bersamin na si Pangulong Marcos Jr. din ang kauna-unahang Pangulo na personal na inisa-isa at tinanggal ang mga hindi mahalagang proyekto sa national budget at inilipat ang pondo sa mas mahalagang proyekto. Sinabi ni Bersamin na may ipinatutupad na ring mas mahigpit na kondisyon sa pagpapalabas ng budget para matiyak na magagamit ito sa mga prioridad na proyekto at hindi sa interes ng iilan. Tiniyak rin ni Bersamin na alinsunod sa kautusahan ng Pangulo ang gagawing transparent na pagpapalabas ng pondo na naaayon sa batas at maayos na pamamahala. Pagsisimula ng 2025 National Tax Campaign sa Pasay City, dadaluhan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. mamaya. Isang executive order na magpapalakas sa Regional Development Council sa bansa. Inilabas ng Pangulo si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Princess, alan nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisimula ng 2025 National Tax Campaign ngayong araw sa Pasay City. Bahagi ito ng serye ng mga aktibidad para sa taunang tax campaign ng Bureau of Internal Revenue. Layo nitong hikayatin ang voluntaryong pagsunod sa pagbabayad ng tamang buwis. Buwis sa tapat, tagumpay nating lahat ang tema ng kampanya na naghihikayat sa mga mamamayan at mga nagnenegosyo na magbayad ng tamang buwis na ginagamit para pondohan ang mga programa ng pamahalaan para sa economic recovery at pagpapaunlad ng bansa. Inaasahang magbubunga rin ito ng mas matibay na tiwala ng publiko at mapalalakas ang pagkikipagtulungan sa iba't ibang sektor para maisakatuparan ang mga layunin ng gobyerno na nagtutulak sa masigla at matatag na ekonomiya. Samantala, para mapabilis at mapatatag pang ekonomiya, inilabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na magpapalakas sa Regional Development Council sa bansa. Sa bisa ng Executive Order No. 82, inatasan ng RDCs bilang pinakamataas na planning at policy-making body para sa socio-economic development ng mga rehiyon. Binubuo ang RDC sa mga gobernador, alkalde ng lungsod, kinatawan mula sa pribadong sektor at iba pang opisyal ng gobyerno. Bawat RDC ay magkakaroon ng executive committee upang mapabilis ang mga desisyon. Nilinaw din ang papel ng private sector representatives na magmumula sa iba't ibang sektor gaya na lamang ng agrikultura, infrastruktura at enerhiya. Pinalalakas din ito ang Regional Investment Programming at inatasan ang National Economic and Development Authority at Department of Budget and Management na tiyakin ang tamang pagpupondo para sa mga regional development programs. Pinauna rin sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga proyekto at programang inaprubahan ng RDC. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Nakalabas na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang 2 barko ng China Coast Guard na binuntutan ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma naman ng AFP ang pagpasok at pagdaan ng 3 barko ng People's Liberation Army sa archipelagic waters ng bansa. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Patrick. Sige mamaya, bibigay ko.
Alan, binuntutan nga ng Philippine Coast Guard yung dalawang barko ng China Coast Guard hanggang makalabas sa mga ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga barko ng China na CCG 3301 at 3104 na ang lumapit noon ng 34 nautical miles mula sa coastline ng Pangasinan. Sabi ng PCG, mahigpit na binantayan ng kanilang barko na BRP Cabra ang mga barko ng China Coast Guard hanggang sa nakalabas ito ng EEZ ng bansa. Base sa pinakahuling monitoring sa tulong ng Dark Vessel Detection Data ng Canada, pabalik na ng Guangdong Province sa China ang mga barko ng CCG. Samantala, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na 3 namang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ang pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas. Na-monitor ang mga ito mula noong February 1 na naglayag sa Mindoro Strait hanggang Basilan Strait. Ngayon naman ay palabas na ito ng Exclusive Economic Zone ng bansa na huling namataan 120 nautical miles mula sa Basilan. Sabi ng AFP, i-deploy ang kanilang maritime at aerial assets para bantayan ang mga warship ng China. Bagamat katanggap-tanggap ang pagdaan sa archipelagic sea lanes ng iba't ibang barko, iginit ng AFP na walang diplomatic coordination ng pagtawid ng mga barko ng China. Sa kabila nito, sinabi ng sandatahang lakas na hindi ito cause of alarm at nakahanda sila sa anumang hakbang para protektahan ang pambansang seguridad. Alan. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Ikinatuwa ng isang maritime expert ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan hinggil sa West Philippine Sea issue. Nauna kasing nanindigan at nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa China na kung gusto nilang itigil ng Pilipinas ang US Typhoon missile system, dapat itigil rin aniya ng China ang panghaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay University of the Philippines Professor J. Batong Bakal, kaya lang naman nagkaroon ng temporary UD Typhoon missile sa area dahil sa pambubuli ng China sa karagatang pag-aari ng Pilipinas at pang-aapi sa mga mangingisdang Pilipino. Hindi naman masabi ng maritime expert kung paano tatanggapin ng China ang demand ni Pangulong Marcos Jr. Ang mahalagaan niya, pagpapakita ito ng paninindigan ng Pilipinas bilang isang sovereign independent country at kapayapaan lang ang hangad ng bansa. Whole of government approach ang ayuda ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa programang Mike Abi Live. Sinabi ni Office of Civil Defense Region 7 Director Joel Erestain na partikular sa pagbibigay ng tulong sa mga evacuees, walang patid ang pagtutulungan ng DSWD, DOH, DOLE, TESDA at iba pa. Unaan niya sa mga nag-aabot ng pangailangan ng mga bakwit ang Office of the President. Sa ngayon, sabi naman ng OCD, batay sa kanilang pagpag-ugnayan sa PHIVOLCS, nagkaroon ng 2 pagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Hindi pa niya naaabot ng bulkan ang tinatawag na culminating activity dahil oras na maabot ito. Hudyat na ito na magiging downtrend na ang aktibidad ng bulkan. Pinaghahanda pa rin po natin ang ating mga kababayan po sa paligid po ng bulkan. Ilan ba ang evacuation center? Ilan ang evacuees na binabantayan? Sa ngayon po, ang evacuees po natin umaabot pa rin po ng 7,000 dito po sa Canlaon City. At mga halos ganun din po ang bilang po sa the rest of the Negros Occidental. Ibinahagi ng Department of Migrant Workers ang karanasan ng Pilipinas sa migration sa harap ng mga parliamentarian sa 2-day Parliamentary Intelligence Security Forum na idinaos ngayong buwan ng Pebrero. Ito'y alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan at isulong ang mga karapatan ng mga manggagawa sa ibang bansa. Sa sabing aktibidad, ipresenta ni Migrant Secretary Hans Leo Cacda ang mga panuntunan at programa ng DMW tungkol sa pagtitiyak ng maayos, ligtas at regular na migration ng mga overseas Filipino workers. Tinalakay rin ang pagtutulungan sa mga concerned agencies, key social partners at stakeholder. Samantala, ang nasabing 2-day forum ay dinaos kahapon at nakatakdang matapos ngayong araw sa House of Representatives dito sa Quezon City.
Pinag-aaralan ngayon ng Kongreso ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa social media upang labanan ang paglaganap ng fake news, cyberbullying at iba pa. Iginit ng mga mambabatas na hindi nila layong supili ng kalayaan sa pagpapahayag ng mga content creator at influencers. Si Mela Las Moras ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, binigyan ng mga kongresista na hindi nga nila sinusupil ang freedom of expression ng mga social media influencers sa bansa, kundi nais lang nilang magkaroon ng kaayusan at tamang impormasyon ang maging laganap sa social media sa bansa ngayon sa ating lipunan. Sa pag-arangkada ng unang public hearing ng House Tri-Committee ukol sa issue ng fake news, disinformation at misinformation sa bansa, binigyang diin ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na nakakaalarma na ang laganap na kasinungalingan, peking balita, cyberbullying, bashing at personal attacks sa social media. Minsan ay umaabot pa ito sa cybercrimes at scamming na sumisira sa buhay ng marami nating kababayan. Gate ni Fernandez, lahat ng ito dapat anyang matuldukan na kaya't nagpasya silang buuin ang joint panel na ito. Humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng iba't ibang concerned government agencies, mga kinatawa ng ilang major social media platforms at mga social media influencer. Bagamat dismayado ang mga kongresista dahil kakaunti lang sa social media personalities na inimbitahan nila ang humarap dito at ang iba pinatawa na ng show cause order. Sabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, isa sa mga nagtulak na buuin ang investigasyon na ito, hindi naman nila sinusupil ang freedom of expression ng mga social media influencers sa bansa, kundi nais lang nilang magkaroon ng kaayusan at tamang sistema sa social media para maiwasan na ang paglaganap ng maling impormasyon online. Plano nilang bumuo ng Code of Conduct para sa mga content creator at ang posibleng pagre-require na rin sa mga social media companies na kumuha na rin ng prangkisa mula sa gobyerno. Princess, sa mga puntong ito, ang DICT naman ang nagbabahagi ng kanilang presentasyon sa pagdinig para mas mabusisi pa yung sistema sa social media at yung mga natutukoy nila na mga anomalya at iba pang mga posibleng paglabag. Princess, mamaya nga inaasahan natin na magbibigay din ng kanilang panig at impormasyon ng mga nakalap yung iba pang eksperto dito nga sa pagdinig. Princess? Maraming salamat, Mela Las Moras ng PTV. Samantala nangako naman ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na patuloy nilang ipatutupad ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ang pahayag na ginawa ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar matapos makakuha ng positive rating sa pinakauling SWS survey si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lumabas sa survey na 49% ng mga Pilipino ay nasiyahan sa ipinatutupad na housing program ng pamahalaan para sa mga mahihirap o katumbas na good rating. Ayon kay Acuzar, ilang local government unit na rin ang namahagi ng mga pabahay para sa kanilang mga kababayan. May 56 na housing project ang itinatayo ngayon sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Matagumpay nang natapos ng Department of Public Works and Highways ang flood control structure na layong protektahan ang mga residente ng Dingalan, Aurora mula sa panganib ng pagbaha. Ang nasabing instruktura ay may kasamang concrete slope protection na nakatayo sa steel sheet pile foundation upang patatagin ang dalisdis ng ilog, grouted riprap para sa pagkontrol ng erosion at box culvert para maisaayos ang daloy at mas epektibong pamamahala ng tubig. Partikular sa Barangay Butas na Bato, Dingalan ay ang nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 28.95 million pesos na pinondohan naman mula sa 2024 national budget. Habang binigyang diin ng DPWH na isa itong mahalagang hakbang para sa pangmatagalang kaligtasan at sustainability sa kabuhayan ng mga naninirahan sa naturang lugar. Pinabulaanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, ang balitang pansamantalang isinara ang Zamboanga International Airport. Ayon sa CAAP, ito ay fake news dahil bukas o nagpapatuloy ang operasyon ng paliparan sa kasalukuyan. Bagamat may sinagawang rehabilitasyon at terminal expansion, walang planong suspendihin ang operasyon ng Zamboanga Airport. Nilinaw din ng CAAP na ang anumang
schedule ng repair at maintenance works ng paliparan ay ipinapaalam nila sa publiko. Kasabay nito, kinundina ng kaap ang mga maling balita na naging sanhi ng pagpapanik ng ilang pasahero at pagkakaantala ng kanilang mga planong bumiyahe. Gumagawa ng mahalagang hakbang ang PhilHealth para labanan ng malnutrisyon sa Silangang Visayas sa pamamagitan ng Severe Acute Malnutrition Package. Kasama ang Katarman Northern Samar sa mga pangunahing makikinabang upang mapabuti ang nutrisyon ng mga bata. Si Eileen Diaz ng PIA Northern Samar sa Balitang Pambansa. Patuloy ang isinasagawang hakbang ng PhilHealth upang labanan ang lumalalang kaso ng malnutrisyon sa Eastern Visayas. Sa katunayan, kauna-unahan ang Katarman RHU sa buong bansa na nabigyan ng accreditation ng PhilHealth para sa Severe Acute Malnutrition Package na naglalayong tulungan ang mga batang 60 buwang gulang pababa at nasuri na mayroong lubos na kakulangan sa wastong nutrisyon. Pero based sa historical data, talagang mataas sa Pilipinas yung severe acute malnutrition rate ng mga bata. So, yun, naisip ni PhilHealth na as your partner in health, nandun tayo kung saan nangangailangan yung mga facilities natin to sustain the services na binibigay. Ayon sa PhilHealth, patuloy nilang palalawakin ang programa upang mas marami pang bata sa rehiyon ang matulungan. Malaki naman ang pasasalamat ng Katarman RHU sa programa ng PhilHealth dahil mas mataas na bahagdan ng mga kabataan ang mabibigyan ng atensyon dahil sagot nito ang buong gamutan. It's also very useful to sustain the services that we are already giving to our population, especially sa mga malnourished children. Ayon sa mga eksperto, ang programa kontra malnutrisyon sa mga bata ay mahalagang bigyang pansin dahil maaring magdulot ito ng pangmatagalang epekto sa kanilang paglaki at pagiging produktibo. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Eileen Diaz, Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit namang tatalakayin ang mga programa at proyekto ng National Amnesty Commission. Ilalatag yan ni NAC Chairperson Lea Armamento. Susunod na po yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.